Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Marcoleta naman, mga kabunyog. Si Marcoleta, ayan tingnan nyo yung reaksyon ni Marcoleta. Isa pang kapansin-pansin kanina, si Marcoleta. Kung si Marcoleta ang titingnan mo, pinipilit niyang i-maintain yung kanyang composure. Mga kabunyog. Pinipilit niyang i-maintain yung kanyang composure para ipakita na kaya niya ang lahat. Kaya niya yon. Ayan siyempre kailangan niyang i-project na matatag siya. No? Kasi siya yung kanang kamay ni Cayetano. Siya ang kanang kamay ni Cayetano. Ngayon, pero kahit pag-aanong pagpapakita ni Marcoleta na matapang siya, makikita mo sa mukha niya, tingnan nyo, kulubot yung mukha, nakakunot noo. Talagang hindi niya maitago yung siguro, hindi siya makapaniwala na nangyayari yung bagay na yan. Di ba? Hindi siya makapaniwala. Tingnan nyo yung tatlo na yan. Si Cayetano sa likod, yung yabang niya, wala. Si Amy Marcos, parang naiiyak. Si Marcoleta naman, nakaganyan, nakakunot noo. Yan yung kanilang mga reactions. Mga kabunyog. Yan yung reactions ng mga leader ng mayorya kanina. Si Marcoleta, hanggang sa ginaguide niya sinasabayan niya pababa si Jinggoy, nakatingnan nyo yung mukha ni Marcoleta. Ayan ito yung picture ng pababa na sila. Ayan si Marcoleta yung humahawak sa kamay ni Jinggoy, inaalalayan niya. Talagang hanggang sa bagay, normal naman kay Marcoleta yung ganyan yung mukha, yung nakakunot noo. Pero mas malala kanina yung pagkunot ng noo niya. Hindi niya maisip na nangyayari ito. Mula nang maagaw nila ang kapangyarihan mula nung Mayo 11, maagaw nila ang liderato ng Senado. Yung naagaw nila nung May 11, mula noon, ang yayabang nila. Si Marcoleta, si Cayetano, ngayon, tingnan nyo ang mukha ni Marcoleta dyan. Tingnan nyo mga kabunyog. Anong nai-express dyan sa mukha na yan? Anong nai-express dyan sa mukha? Kunot noo, nakakunot noo. Yan? Talagang hindi maisip ni Marcoleta na nangyayari itong bagay na to. Hindi niya talaga maisip na aabot sa ganyan. Alam nila na may kaso. Alam nila. Pero siguro iniisip ni Marcoleta, hindi yan. Yan? Mag-aalangan ang administrasyon na gawin yan. Siyempre, mga senador to. Ilang senador yan? Mga malalakas na senador yan. Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, tapos siya, Marcoleta, ma-impluwensya. Kaya lang hindi. Bigla ngayon nangyari yung pag-aresto kay Jinggoy. Walang nagawa kahit si Cayetano. Nagmamakaawa na lang siya kanina kay Junvic Rimulya. Huwag mo namang arestuhin dito. Hintayin mo kami sa baba. Kaya lang sinimplihan na lang siya ni Rimulya, ni Junvic. Sabi ni Junvic Rimulya kay Cayetano, hindi na. The last time na pinayagan ka namin, pinagbigyan ka namin, hindi ka sumunod sa usapan, nakatakas si Bato. Di ba? Yun, sampal sa mukha yun ni Cayetano Sampal sa mukha yun ni Cayetano. Pero tingnan nyo yung mukha ni Marcoleta. Diyan sa tatlo na yan, sila yung liderato ngayon ng Senado Si Cayetano, si Amy, tapos si Marcoleta. Si Cayetano,
nakikipagtalo kay Junvic. Sabi niya pinoprotektahan niya daw ang Senado. Wag naman daw arestuhin si Jinggoy doon sa loob ng Senado. Ilalabas daw nila. Pagbaba daw, doon na lang sa baba arestuhin. Ayaw pumayag ni Junvic. Kasi sabi ni Junvic, the last time na nagtiwala kami sa inyo, nakatakas. Nakatakas si Bato. Kaya parang sinasabing, wala na kawing tiwala sa iyo. Kaya yan mga kabunyog. Kita nyo ang mga mukha nila. Si Marcoleta, kung kaano ang mukha. Hindi niya pa rin maisip, nangyayari ba talaga to? Totoo ba itong nangyayaring ito? Kaya lang, alam niyang nangyayari nga eh. Ayan, wala siyang magawa. Naawa siya kay Jinggoy. So, iniskorta na lang nila pababa. Iniskorta na lang. Ayan na. Iniskorta na ni Marcoleta. Yan na lang yung nagawa nila para kay Jinggoy. So, makikita nyo kanina, yung mga senador na mula nung nakaagaw ng kapangyarihan ng liderato ng Senado noong May 11 ay mga mayayabang nitong nakaraang araw. Si Cayetano na kapag nagla-live, ang yabang. Anong sabi niya? Solid 13 kami, walang mang-uunsi. Ay ngayon, ang natira na lang sa kanya, unsi. Diba? Kabunyog, ang natira sa kanya ngayon, unsi. Yun. Yan ang ni Cayetano. Kaya bigla nawala yung mga yabang eh. Si Marcoleta na nitong nakaraang mga araw, sabi niya, ipapatawag ko si Trillanes. Ipapatawag ko. Okay, sabi ni Trillanes sa kanya, ipatawag mo. Gusto mo, hamunin mo pa akong pumunta ng Senado at hamunin mo akong batukan ka, babatukan kita. Yun talaga ang matapang. Pero itong sila Jinggoy, nung una, ang sinasabi nila, handa kaming harapin anumang panggigipit sa amin. Yan din ang sabi ni Jinggoy. Ni Cayetano. Handa daw silang harapin ang mga panggigipit. Ganon din si Marcoleta. Ngayon, tingnan nyo kung handa silang harapin ang panggigipit. Tingnan nyo ang mga mukha. Parang hindi naman handa sa mga panggigipit. Hindi sila makapaniwala. Hindi makapaniwala na nangyayari yun. Yan ang totoo dyan. Kahit si Amy, hindi siya makapaniwala. Sabi ni Amy, hindi ko alam, bakit nangyayari to kay Jinggoy? Bakit siya kinasuhan? Sus naman. Ano yan mga kabunyog, mga kabayan? Hindi niya daw alam bakit kinasuhan si Jinggoy. Ang tibay-tibay ng ebidensya eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.